Tingnan nyo mga bossing ang nangyari. Ito nga, si Senator Bato de la Rosa mga bossing, ay meron siyang malupit na meron malupit na revelasyon si Senator Bato de la Rosa patungkol mga bossing dito sa dito sa issue ng blankong GAA. Baka hindi nyo pa naririnig ito, malupit po ito. Matindi po itong balitang ito mga bossing at sigurado ko masasaktan na naman itong mga balat sibuyas nating mga congressman. Sabi pa nila, bakit bakit hindi nyo binabanatan ng Senado? Bakit Kongreso lang? Bakit ang dinimanda nyo? Si Romualdez lang and so on and so forth. Kasi nga po, doon nga po yan nagsimula. From Congress po, doon po yan mapupunta sa BICAM, di ba? Pag BICAM o na-aprobahan na sa BICAM, babalik ulit yan sa Kongreso para sa imprintahan, sa printing. Tapos, pupunta na yan sa presidente. Doon nga po nangyari. Hindi naman yan bumunta sa Senado O pagkagaling sa BICAM, di ba? Yung BICAM, blanco-blanco. Ibabalik kasi yan sa Kongreso so saan na fill in the blanks? Di sa Kongreso. Kaya yung Senado, sila naman na susunod. Huwag kayong mag-alala. Pero pare-parehas kayong mga sinungaling kasi sinabi ni Chis Escudero hindi totoo yun. Si Grace po hindi nagsasalita. Si Martin Romualdez pagdating dito wala ring kuda. Ang actually nagsasalita para sa kanya yung kanyang mga tsuwariwap Yung mga tsuwariwap niya na ang kasagutan sa issue ng GAA at ng BICAM report ito ipatawag ang vlogger, i-impeach si BP Sara. Kaya kayo pinagtatawanan ni Chis Escudero Sabi niya, minamadali niyo daw yung Senado pagdating sa impeachment. Ang tagal-tagal daw niyan nasa inyo. Ngayon, kung kailan matatapos na yung sesyon. Kung kailan magsasara na yung tindahan, saka kayo kakatok at bibili. So dito sa video na to, marami kayong malalaman kung papaano at kung ano talaga ang katotohanan dyan sa hinayupak na BICAM report na yan na may mga nagsasabi, di ba? Sabi nitong mga kumag, si Larissa Ontiveros, hindi daw totoo yan. Sabi nila Villanueva, tsaka ni Gatchalian, hindi daw totoo yan. Sabi naman sa Congress, nakita daw yan ng Makabayan Black, ni Franz Castro, at tsaka nito ni Raul. At si Kimbo, inamin din na meron. So ano ba talaga? Kaya nga, pinakamaganda dyan is talagang isampa na sa kinaukulan. And yung mga nakakaalam ay dapat na magsalita na tungkol dito. Kasi si Senator Bato at saka si Amy, sila yung nagsasabi na talagang meron Pero si Senator Bato yung may detalyado na totoong nangyari. Kaya pakinggan po natin at atin pong reaksyonan itong revelasyon ni Senator Bato de la Rosa. Sa wakas, nagkaroon na rin ng lakas ng loob si Senator Bato para isiwalat ang mga kahayupan na ito. Pasok? Kung gaano nila dinisregard yung kita naman siguro niyo yung mga balita, di ba? Tingnan niyo kung gaano nila dinisregard yung legal process, yung proseso ng aming budget. At the opening of the Bicameral Conference Committee, since I was Vice Chairman, ay automatic membro ako ng BICAM because ako ang nag-sponsor sa budget ng DND, ang forces, PDEA, and other agencies. Alam niyo, nagmanifest akong klaro. Talaga nagmanifest ako. Because of my experience, our experience, during the last budget, at kung saan nagulat na lang kami, pagkatapos ng budget, lumabas, meron palang pundo ng AKAP. Sila lang sa House of Representatives ang gumagamit. Ginamit nila yun para sa kanilang People's Initiative. Yun ang purpose ng AKAP noon Gulat na lang kami, para kaming tanga. Because of that experience, sabi ko, nag-manifest ako during the opening, sabi ko, Madam Chairman, may I manifest that before we sign the BICAM report, please give us ample time to scrutinize everything. Yun so humihingi si Senator Bato ng ample time. Ano ibig sabihin ng ample time? Hindi yun hindi apple, mansanas, hindi ibig sabihin ng enough na oras para mabasa natin lahat. To scrutinize everything. To study. Hindi katulad ni Bongbong. Si Bongbong nag-aral sa sa bunganga lang yan. Pinag-aralan ko yung 4,000 na pages. Putang ina niyan. Pinag-aralan mo yung 4,000 na pages, mali-mali yung mga figures na nandoon. Nagagalit ito si Remulla, na dating governor ng Cavite na si Remulla na DILG secretary dahil yung napagkasunduan sa Kongreso. Pagdating sa kanya, iba. Pagdating sa GAA, iba. Mali-mali yung mga presyo, kaya nga sabi mo, sige, ibalik natin. Hindi ba? Tapos sabihin mo, inaral mo. Tapos meron pa, marami pang iba Yung iba pa ng mga ahensya ng gobyerno, ganun din. Katulad niyan, ang nirequest ng Congress na kanilang budget, 16 billion plus. Tapos pagdating ng GAA, pagdating ng pinirmahan ng presidente, yung pagkatapos ng BICAM, naging doble, naging 30 plus billion, 34, 35, 37. May magic talaga. So ito, humihingi ng ample time si Senator Bato de la Rosa para mas scrutinize nila yung budget. Tingnan nyo ano daw reaction nila.
Kasi nga, ang premise ko dyan, yung previous na experience namin, sabi ko, para Madam Chairman, para hindi kami magmukhang tanga. Tahimik silang lahat. Nanahimik sila After lahat. Nung nanghingi siya ng time para scrutinize, nanahimik sila lahat. Tayo na kinabahan sila, sabi nila, tayo na naman to si Bato. Hindi niyo ba binayaran to? Hindi niyo ba nilagyan to ng busal sa bibig na pera? Bakit nanghihingi to ng ample time para scrutinize yung budget? Which is yun naman talaga yung dapat na gawin, mga bossing eh. O anong nangyari pagkatapos niyan, Senator Bato de la Rosa? Sila na nag-usap. Balik kami for the second and last meeting ng BICAM. Diretso na, pinapapirma na kami ng... Tayo na. Nanghingi siya ng ample time na nahimik sila na nag-usap-usap. Pagbalik, pinapipirma na siya. Tinan nyo gaano katarantado yan. Putangin na yan. Tinan nyo gaano kahayop, ka-animal etong mga kumag na ito. Nakasama na nila sa trabaho, gustong magtrabaho ng maayos, scrutinize yung budget, pucha. Hindi nila ginawa, hindi nila binigay. Hindi nila binigyan ng oras, tapos papipirmahin nyo na lang. Tangin na mga scammer. Maling-mali po yan. Maling-mali po yan kasi pera ng taong bayan yan. Dito palang malalaman mo na may magic. O ano pa yon? Ano pang mga revelasyon, Senator Bato? BICAM report, pinapapirma. Sabi ko, hindi ko pa nga nabasa yung BICAM report, mapirmahin na niyo ako. Wala akong magawa, iisa lang ako eh. Lahat sila, yung iba nandun, pumirma. Sakit nun. Wala akong magagawa, iisa lang ako. Gustuhin ko man, wala akong magagawa. Hindi na lang ako pumirma. Nag-walk out na lang ako. Imagine mo ganito ang sitwasyon sa atin. Putangin na, kahit may isang taong matino, kung lahat satanas, walang magagawa yung taong matino. Parang yung taong matino pa yung outcast. Kaya nga sabi ko sa inyo, importante talaga na mailagay natin yung mga kandidato ni Pangulong Duterte dyan sa Senado para hindi na mangyari to. Para hindi na ganito. Na walang kapangyarihan yung mga matitino, yung mga demonyo, sila ang namamayani. Kaya kailangan talaga manalo yung PDP laban, si Marcoleta, si Vic Rodriguez, si Pastor Apollo Kibuloy, at sila Jimmy Bondoc, Bato, si Bongo, at lahat ng PDP laban. Para meron tayo talagang safeguard, check and balances. Kasi ang hirap na yung presidente, kasapakat yung Congress, tapos yung Congress, kasapakat din yung Senado. Utangin na kawawa ang bayang Pilipinas, kita nyo. Ilang taon na? 3 taon na mga bossing, wala pa tayong nakikita. May bagong ospital, wala. May bagong kalsada, wala. May bagong mga infrastruktura, wala. Nadagdagan ba yung mga toll gate sa sa norte dati nung panahon ni Gloria at saka ni Pinoy pati ni ni PRRD? Ang dami na yung T-Plex hanggang hanggang La Union na. Ngayon nadagdagan, wala. Lahat nagtaas. Taas ang presyo ng tollgate. Taas ang tollgate. Taas ang south sa tollgate sa south. Taas ang karne, gulay. Taas ang presyo ng bigas. Lahat tumaas. Hayop na yan. Masaya pa rin kayo? Ito yung reason ba't kami kuda ng kuda dito. Kasi sa dami ng pera ng Pilipinas, alam mo ang nakakainis dito, ang total insertions daw, according to Pantaleon Alvarez, 246 billion. Napakadaming pera ng Pilipinas, mga bossing, kung ilalagay lang natin sa maayos, hindi sa ayuda. Palagay ko naman, makikipag-compete tayo sa Singapore, Malaysia, sa Cambodia. Kayang-kaya natin eh. Ang problema, magnanakaw ang mga putang inang mga nasa gobyerno eh. Kaya ngayon, itong bayan natin, paatras, hindi pa abante. Paatras talaga mga bossing. Meron tayong makabagong tren? Wala. Meron tayong makabagong transportation na maaasahan, mass transport? Wala. Ang airport natin, gumaganda, dumadami? Wala. Yung mga tourist spots natin, napopromote? Hindi. Yung mga masasamang loob sa mga tourist spots, nasasawata? Wala. Itong mga droga, nasan na? Nawala na? Hindi. Dumami. Yan ang problema ng bayan natin. Yan yung dapat na focus natin. Dapat ikaw bilang isang mambabatas, yun ang gusto mong mangyari sa Pilipinas at may vision ka sa Pilipinas. Hindi yung sa ibang bansa talagang grabe, pinopromote ang malayang pagpapahayag. Dito sa atin sinisikil, saan ka naman? Ano pa? Ano pang ginawa ni Senator Bato de la Rosa? Hindi ako, nag-book out ako. Tumayo ako, umalis ako. Hindi ko ano ang pinagsasaksak nila sa budget. So ito na nga, lumabas nga. Umaga, nagpirma kami sa BICAM report. Nagpirma sila sa BICAM report. Pagkahapon, lumabas yung BICAM report, yung soft copy. Pinadala sa mga opisina namin. At doon, nakita ko talaga na may mga blanco. O yun, kita mo? So nung pinadala na sa kanila, may blanco. Ganon din ang nangyari kay Ungab. In-email yan kasi in-email sa kanila eh. Nung nakita ni Ungab, shit, bakit may mga blanco? Tapos, bakit pirmado? Bakit ano nangyari? Kaya naghahanap ngayon si Ungab ng lista yung asan na yung printed na GAA. Yung pinirmahan ng presidente, but kasi ikukumpara niya may blanco, titingnan niya kung magkano. Doon sa GAA yung mga blanco. Yun ang problema dito, nakita rin ni Bato yun. So klarong-klaro na talagang may mga blanco eh. Bakit dinideny nyo?
Bakit hindi masagot ng mga congressman ng maayos yan? Ayan, si Chua kahapon nagpa-press con tungkol dyan. Sinasabi nila na yung ano daw, pagsasampa ng kaso kay Romualdez, politika lang. Anong politika? Pera ng taong bayan yan. Pera ng taong bayan yung pinag-uusapan natin dito. Walang politika dito. Pera ng taong bayan ito. Merong expose nagsasabi na may anomalya rito. Dapat lahat tayo concerned. Ang problema kayo, dumidepensa kagad eh. Bakit nyo dinidepensahan? Bakit nyo kinakasuhan si VP Sara ng pangungulimbat samantalang kayo dinidepensahan ninyo yung mga nakikita ng mga sarili nyo rin naman ng mga Pilipino na pangungulimbat dyan sa opisina nyo? Dapat kinukundinan nyo yan. Dapat nga kayo nagpapaimbestiga dyan eh. Dapat nga kayo ang humahanap ng sagot eh. Kasi wala kayong mahanap na sagot sa mga vloggers. Kahit ipakulong nyo lahat ng vloggers, ganun pa rin. Yung GAA na yan, depektibo pa din. Hindi yan masosolve ng inyong pananakot sa mga vloggers. Kasi pag nawala kami, mayroong papalit sa amin, maniwala kayo. Kahit ipakulong nyo kami lahat, somebody, someone, somewhere will emerge and will criticize you. Dahil nga mali yung ginagawa nyo eh. Pero kung tama ang ginagawa ninyo, okay lang yan. Wala kayong maririnig sa mga vloggers. Tinan nyo kay Duterte. Wala tayong naririnig kay Duterte. Di naman nagagalit si Duterte. Di naman siya nagdedemanda kahit na. Kasi ang kanya, alam niya sa sarili niya, maayos yung trabaho niya. Diretso ba to? Mga amounts doon sa pundo ng Department of Agriculture. But then, again, diretso, ratification, pagkahapon. Somewhere, mga gabi na, mga 7 to 8 o'clock ng gabi. Ratified yung BICAM report. Again, hindi ako sumama sa ratification. Hindi ako bumoto. Dahil hindi ako pumirma ng BICAM report, bumoto pa ako. Ano kayo, hello? Halos yung BICAM report. Yun na. Alam nyo, napakaraming pinagtatanggal. Ito masama. Ito masama talaga. Ang daming legislator. Parang naglulukuhan tayo ba? Kapag merong nangyari na pambubuli ng mga Chinese. So ito, maganda tong sasabihin ni Bato rito ha. Tandaan ninyo, si Barbers, 'di ba? Sinasabi ni Barbers na kayong mga vloggers, ang i-content nyo yung South China Sea. Yun ang i-content nyo. Mahalin yung Pilipinas. Magalit kayo sa mga Chinese. May ganun si Barbers eh. Binubuli tayo ng China. Dapat ganito, atin yan. South China Sea, atin ito. May mga ganun pa. Diba? May mga nagpupunta-punta pa na mga ano dyan. Si Romualdez, nagpunta pa dyan sa isang isla natin dyan. Naglayag pa sila dyan para sabihin na atin to, atin to. Galit na galit sila kay Marcoleta nung sinabi ni Marcoleta na walang West Philippine Sea. Tayo lang ang gumawa niyan. May mga ganun. Galit na galit sila kay Marcoleta. Galit na galit sila na tayo'y binubuli dyan sa South China Sea. O tingnan nyo kung anong kaplastikan at kaipokritohan yung mga congressman, senador at mga personalities. Nagigil dyan pero walang reklamo dito sa budget na to. O ano yun ba to? Sa West Philippine Sea. Alam mo, anong sabi ng mga magagaling na legislator? We condemn to the highest terms. We condemn to the highest terms. Ganun daw, galit na galit daw sila pagka South China Sea ang issue. We condemn to the highest terms. O sige, pasok. Yung ginawang pambubuli ng mga Chino sa ating mga mangingisda, sa ating mga sundalo, sa ating mga Navy, sa ating mga Coast Guard. Kaya kailangan suportahan natin ang pag-modernize ng ating armed forces. So that... yun ang sinasabi nila. Paglaban natin sa South China, ang West Philippines, atin yan. I-modernize natin lahat. Atin yan para makalaban tayo. O anong ginawa nila? Makuha natin yung credible defense posture para restituhin tayo ng ating mga kapitbahay. Yun, galing. Pagdating na budget deliberation, yung 50 billion na AAP Modernization Fund ng NEP na sinabit ng Malacanang to the House of Representatives, napiyasa nila ng 10 billion. Utangin na. So mantakin mo ha, galing mismo sa mga congressman. Dapat natin, di ba ganyan sila pag nagpapapress con eh. Paglaban ng South China Sea, modernization, bla bla bla. Putay na. Mahal namin ng militar, mahal namin ng pulis. Tapos pagdating daw ng budget, putya yan na pinag-usapan ng dalawa. Anong nangyari? Tinapiasan 10 billion. 10 billion, so naging 40 billion na lang. O hindi ba, akala ko ba, itong problema sa administrasyon ngayon, iba yung sinasabi nila dun sa ginagawa nila. Akala nila hindi sila mabibisto porket sila lang ang nakakakita niyan. Again, if it's not us na mag-e-expose ng mga bagay-bagay na ito, it's gonna be one of you. It's gonna be one of you. Baka hindi 100% ng senador, ng congressman satanas katulad nyo. Merong 1, 2, 5 dyan na talagang maglalabas ng mga baho ninyo. Yan ang katotohanan. Ano pa ba to ang nangyari pagkatapos tinapyasan yung mga hipokrito na gigil sa China, gustong manalo sa South China Sea, pero kinaltasan naman yung budget ng AFP, modernization. Tapos anong nangyari ba to? Ang 50 ginawang 40. So yun ang nakalagay sa GAB.
Pagdating doon sa Senado, since ako ang chairman, ako ang nag-defend ng budget na yan, kinausap ko yung chairman ng finance na si Senator Grace po. Hindi ko papayag na hindi natin ibalik yung budget na yan. Ibalik natin yung 10 billion. True enough. Nabalik namin yung 10 billion doon sa Senate version, 10 billion. Naibalik, 50 billion ulit. Ang galing, sa Senate version, naibalik. Ang galing talaga ni Grace po. O tapos, ano nangyari? Pag-akyat doon sa bike, Ito ang maganda kay Bato de la Rosa, talagang ipaglalaban niya. Pag alam niya tama, palakpakan natin siya. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Kayo may gusto niyan eh. Ako ang nagano ng budget niya, napaka walang kwenta ko namang endorser. Kung hindi ko, ibalik niyo yung 10 billion na yan sa militaryan eh. Kailangan natin yan. Late na nga tayo eh. Oo, kahit nga bala, wala tayo eh. O ibalik niya. So ibinalik. Ano nangyari? paglabas sa BICAM, mas malaki pang tinapyasan ng 15 billion. Tangina niyan. Mantakin mo. From 10 billion, pagbalik sa BICAM, putya, natapyasan pa ng 15 billion. At pinirmahan to ni Marcos. Akala ko ba Marcos ni-review mo? Akala ko ba Marcos galit na galit ka sa mga Chinese dyan sa South China si pang bubuli sa atin? Bakit yung budget na 50 billion, ginawa mo na lang 35 billion? Di ba dapat nga tinaasan mo pa yan kung talagang mahal mo militar eh. Anong ginagawa nyo? Tapos ngayon nagagalit kayo kapag kasinisita kayo. Putang ina, itong mga kabulastugan na to. Malalaman ba namin to kung di rin dahil sa inyo? Kayo rin naman na naglalabasan ng mga baho ninyo, nire-reactionan lang namin, tapos papatawag nyo kami. Yun, nakakalungkot. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Kaya, kayong lahat nandito, please educate our voters. Aside from campaigning for us, lahat na nandito, dito sa screen, ating mga kandidato, aside from campaigning for us, also please educate our voters to use their vote wisely. Bantayan ninyo yung mga politiko na ganyan. Ibang sinasabi, ibang ginagawa. Niluluko lang tayo. May mga politiko dyan, bantayan ninyo yung mga tao na yan. Yan, napakaganda. Napakaganda nitong statement na to ni Senator Bato de la Rosa na bantayan ninyo yung ating mga boto, bantayan ninyo yung ating mga kumakandidato at yung ating mga ibinoboto. Kasi at the end of the day, tayo ang nagbibigay ng kapangyarihan para mangulimbat, para gumawa ng masama sa bayan, itong mga hinahalal natin. Kaya kailangan mamili tayo kung sino yung mga karapat-dapat na hinahalal natin. Dapat ang ilalagay natin sa posisyon, yung talagang may pagmamahal sa Pilipino at sa Pilipinas. Kasi mapanling lang ang mga yan. Napakadaming pera ng Pilipinas. Money is the root of all evil, mga bossing. Sa sobrang dami ng pera ng Pilipinas, ano yan? It's kumbaga para siyang naka-open lang siya, pwede kang dumampot na lang. Basta nasa kapangyarihan ka. Walang masyadong natatandaan ninyo unang-una pag upo ni President Marcos, ang tinanggal niya agad yung commission na opisina ni Greco Bellica na nagdedemanda sa mga kawatan sa gobyerno. Tinanggal niya agad yun, mga bossing. It's a proof na talagang mangungulimbat lang ang mga to. Kahit sino na lang pwedeng dumampot sa pera ng taong bayan. Pero tayong mga taong bayan, wala tayong access dyan. At para manahimik tayo sa kanilang pagnanakaw, ang ginagawa nila, nagbibigay na lang sila ng ayuda. Kumbaga, para na silang si Robin Hood. Na magnanakaw sila, tas bibigyan kanila ng parte doon sa mga ninakaw nila. Sa totoo lang, deserve natin na maambunan tayo ng grasya. Pero hindi natin deserve na mayroon mga politiko na kumukuha ng pera natin tapos dinadamay tayo sa katarantaduhan nila. Kaya wag tayong papayag na maging part tayo ng corruption. Wag tayong papayag na basta na lang tayo mananahimik at pipikit ang mata dahil pinapalamon nila tayo. Hindi po. Baliktad. Wala kayong utang na loob sa mga politiko. Ang politiko ang may utang na loob sa inyo dahil kayo po ang naglagay sa kanila dyan at pinasusweldo po natin sila. Habang sila ang sasarap ng buhay, tayo rito sa baba, Diyos ko po, isang kahig, isang toka. Kaya parang awa na ninyo. Merong mga kandidato dyan na talagang malinis ang kanilang track record. Maganda ang kanilang mga resibo. Hindi pa man sila nagsisilbi sa bayan. Kaya ako talagang ipinupush ko si Pastor Apollo Quiboloy at ang buong PDP laban. Dahil kung si Pastor Apollo Quiboloy, zero corruption, pag may nakitang mali yan dyan sa Senado, I am sure i-expose niyan. Wala nang iba ang mayroong good moral ascendancy kung hindi si Pastor Apollo Quiboloy at ang PDP laban. Alam natin na si PRD hindi yan siya mag-i-endorso ng mga kandidato na mga magnanakaw. Kaya nga 'di ba una pa lang sinabi niya na si Bongbong Marcos ayaw niya. Hindi tayo nakinig sa kanya. Kita mo nangyari sa bayang Pilipinas. Mantakin mo 3 taon pa lang. Ganito na hirap ng buhay natin. What more kung another 3 years, hindi ba? Tapos hawak niya ang Senate at ang Congress for another 3 years. Papayag ba kayo nun?
Papayag ba kayo na si Inday Sara gusto natin na magtrabaho para sa atin, pinili natin na magtrabaho para sa atin, papatanggal na lang nila? Huwag tayong pumayag mga bossing. Okay?